May isang albularyo sa aming baryo na kilalang kilala dahil sa kanyang makapangyarihang gayuma. Ang pangalan niya ay Mangkulas, at bagamat marami ang takot sa kanya, hindi mo maitatangging marami rin ang lumalapit sa kanya para humingi ng tulong, lalo na pagdating sa pag-ibig. Isa sa mga suki niya si Aling Petra, isang matandang dalaga na labis ang paghahangad kay Mang Erning, ang biyudong panadero sa kabilang kanto. Ayon sa chismis, matagal nang may lihim na pagtingin si Aling Petra kay Mang Erning. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi siya nito pinapansin. Dahil sa matinding pagnanasa, isang gabi ay pumunta siya kay Mangkulas upang humingi ng pinakamalakas na gayuma. Gusto ko po yung hindi matatanggihan. Yung magiging akin lang siya habang buhay. Anya, habang naglalapag ng ilang barya sa lumang mesa ng albularyo. Napangiti si Mangkulas. Isang ngiting hindi mo mawari kung mapaglaro o may masamang intensyon. May isang kondisyon. Sabi niya habang dinudukot ang isang maliit na bote ng likidong kulay dugo. Pagka simulan mo na to, hindi mo na to pwedeng bawiin. Ang pag-ibig na idudulot nito ay hindi na mawawala kahit kailan. Dahil sa labis na kasabikan, hindi na nagdalawang isip si Aling Petra. Agad niyang kinuha ang gayuma at inligay yun sa pagkain na binigay niya kay Mang Erning. Kinabukasan, nagulat ang buong baryo dahil bigla na lang nagpakasal sina Aling Petra at Mang Erning. Sa unang tingin, masaya ang lahat. Napaka-sweet ni Mang Erning kay Aling Petra. Tila wala nang ibang mahal kundi siya. Pero habang lumilibas ang mga araw, napansin ng mga tao na parang unti-unting nagbabago si Mang Erning. Nagiging sobrang possessive ito kay Aling Petra. Ayaw na niyang paalisin ito ng bahay. Ayaw niyang may ibang lumalapit sa kanya. At ang pinaka nakakakilabot, wala na siyang ibang kinakain kundi ang luto mismo ni Aling Petra. Isang gabi, isang kapitbahay ang napadaan sa bahay ng mag-asawa. May narinig siyang mahihinang ungol at parang ngasab ng isang hayop na gutom na gutom. Nakasilip siya sa siwang ng bintana at muntik na siyang mapasigaw sa nakita niya. Si Mang Erning, duguan ang bibig habang sinusubsob ang mukha sa wala ng buhay na katawan ni Aling Petra. Pinapapak niya ito, pira-piraso. Maya-maya, parang may naamoy siyang mas masarap. Dahang-dahang tumingin si Mang Erning sa direksyon ng bintana at sa dilim ng gabi, sumilay sa kanyang mga labi ang isang nakakatakot na ngiti. Gutom pa ako. Simula noon, wala nang nakakita kay Mang Erning. Pero sa tuwing may nawawalang tao sa baryo, isang dugo ang tinapay ang palaging natatagpuan sa harap ng kanilang pintuan.